Sa ngayon po, Sec, no, gaya po na ng pag-usapan in the Senate, ano ho naiisip niyo maaari pong improvement po dito? Kasi mukhang may problema sa pangunawa ng pangkaraniwang tao po itong ganito pong uri ng mga announcement na I understand po yata ay based sa inyo pong international po na model eh. Go ahead. At tama po kayo. So nung una po, yung heavy rainfall warning parang ng mga 20 siguro yan or earlier. So yung heavy rainfall warning, may equivalent niya na dami ng ulang babagsak at ibig sabihin, yung mga lugar na talagang very high susceptibility o madaling bahain, kailangan magtibikas. So, ang suggestion ko sa Pag-asa, kung napansin nyo, yung 24-hour forecast, kasi yun po yung basihan ng dapat magkaroon ng preemptive evacuation na hindi. Dati binabanggit lang nila yung words, pero parang walang epekto. Nagkaroon ngayon ng kulay, walang epekto. So ang pinagawa ko, magpakita na ng mapa kung aling mga probinsya ang nasa heavy rainfall warning or pag 24-hour forecast tawag doon ay intense to torrential rain greater than 200 millimeters. Sabihin, masiguradong baha dyan o landslide. So pag pinapakita po natin sa mapa, mas madaling ma-associate ng tao kung nasaan sila, maapektuhan pa sila ng matinding ulan. At pinababanggit ko sa kanila kung babahain ba yan o landslide para mas kompleto na po yung mensahe na ibibigay sa mga tao. At sa local level, sa LG level, magde-decide na sila kung magpapa-preemptive evacuation na sila bago dumating yung kasagsagan ng ulan.